Okay guys, so ang topic natin ngayon, subject natin, eto si Bading, si Thinking Pinoy. Eto ang isa sa mga kilalang tota o aso ni Duterte. So makikita nyo to sa YouTube, sa Facebook, wala tong ibang ginawa kung hindi tumahol kay Duterte at maging aso ni Duterte. So mahilig to si Bading mahilig to sabi ng kung ano-ano sa ibang tao, sisihin yung mga yellow tide, sisihin kung sino-sino, tapos pupuriin si Duterte. So ito lang ginagawa nito magdamag. Ayan, yan, ganyan lang. Puro ka-abnormalan. Puro ganun. Puro opinion niya, yun lang ang tamang opinion. Bali, ang gagawin nito, ima-mindfuck kayo nito. Hindi lang pumak ng lalaki alam nito. Mag-mindfuck pa ng mga Duterte. Okay? So, paano nyo malalaman kung isa na kayong sa mga non-mindfuck nito ni Bading? So, karaniwan kasi sa mga tao ngayon, nagkatrabaho ng sabihin natin 8 to 12 hours a day. So, ang explanation kasi, kaya nagkakaroon ng mga Duterte kasi, ano yan, edi 8 to 12 hours a day ang trabaho nga, no? Papasok yan ng umaga, uuwi yan ng gabi, pagod na. Mga tao ngayon hindi na nanonood ng TV di ba? Ng television. Hindi na yan nanonood Magfe-Facebook na lang yan, maliligo, magpapahinga, pagtapos kumain. Lolog to na yan, papahinga na kasi papasok pa ulit bukas So, ang gagawin yung mga yan, yung mga Duterte, magpe-Facebook yan. Pag yan, nag-Facebook na, titingin yan dun sa mga kalimitan, yung mga Duterte, marami nang naulol na Duterte Ano yan, makikihide, babasahin, tapos eto nga, makikita mo sa newsfeed mo to si Bading, pati yung mga kasama niya, si Sasot, saka si Mocha. Yan ang mga mga pasimuno ng mga label. So, ile-label niya kayo. Kapag kumontra ka, hindi ka naniwala sa sinabi niya, hindi ka maka Duterte, i-label lang kanya na it's either yellow tard o maka LP. Yun na lang ang ginagawa nitong taon to, manira. So mag-iingat kayo kung naka-follow kayo sa kanya. Mas maganda yan, follow nyo na kasi mauurat lang kayo sa mga pinagsasabi nito ni Bading. Ang importante sa kanya, opinion niya. Saka yung manok niya, si Duterte. Yun lang ang importante sa kanya. So yan ang isa sa mga dahilan kung bakit na ma-mindfuck ang mga Duterte. Kasi nga, makikipag-uwi nga, siyempre pagod na, no? Makikitingin ng Facebook, makikita mo to si Ungas, kung ano-ano pinagsasabi, magaganda. Ang tanong ko sa inyo, gumanda ba buhay nyo? Umangat ba pamumuhay sa Pilipinas? Hindi, di ba? Wala naman nangyari. Kaya hindi ko alam kung anong pinagsasabi nito ni Abnoy. Hindi ko talaga maintindihan kung ano mga pinagsasabi nito. Parang nabaliw na. Pero tingin ko bayad to si Unggoy. Maliban dun sa kinikita niya sa YouTube, saka dun sa kasi kapag yan guys, pinapanood niyo yung YouTube niya, pina-follow niyo sa Facebook, kumikita siya ng dollars, binabayaran siya ni YouTube for the views. So kung marami siyang views, binabayaran siya. So dun siya kumikita. Pero hindi natin alam kasi baka binabayaran din siya ni Duterte para siyempre maging aso. So marami kayong makikitang ganyan, kaya lumalaganap yung mga zombie na Duterte. Yung wala nang ibang inisip kundi Duterte, puro na lang gano'n. So isa to sa mga kinaiinisan ko si Bading. Kasi nga, parang walang respeto sa opinion ng iba. Parang meron siyang ano ba tawag dito? Yung mungkahi niya, yung suggestion niya, parang yun lang ang tama. Then the rest is history. Parang ganun. So, dapat sa mga ganitong tao ina-unfollow. Kasi wala kayong matututunan dito sa taon to. It's either may topak to o nabaliw na to sa katotohanan o tumandang pa urong. Parang ganun. Sige, so isa sa mga
paulula na nakikita ko sa araw-araw sa Facebook ko, na i-push ng i-push yung Panginoon niyan si Duterte, i-push ng i-push ng i-push. Kasi siguro mayroon siya nagiging or binabayaran siya. Kasi kung mapapansin nyo, i-review nyo yung page niyan ni Bading, wala kayong makikita kahit isang pamumuna sa pamamalakad ni Duterte. Yung mga issues ngayon, wala. Babalik ta rin nila. Magbubulag-bulagan sila, magtatanga-tangahan. Para marami silang mahikayat na Duterte. Ngayon, ganito lang yan. Yung mga gantong klaseng tao na nagkakalat ng false news saka ng mga propaganda, hindi nyo dapat pinibigyan ng pansin eh. May sarili naman kayong mga utak. May sarili kayong utak. Huwag kayong umasa sa mga binabalita ng mga ganyan. Kinakalaban nila yung GMA, yung ABS, bias daw, bias. Tignan mo yung page nila. Tignan mo kung sinong bias. Parang may mga saltik na sa ulo tong mga taon to eh. Parang adik sa atensyon. Kaya nagpapasikat sa Facebook, tsaka kung san-san. Yung mga false news na ganyan, dapat dyan dinuduruan na lang. Yung mukha nito dapat dinuduruan na lang din. Walang kwenta eh. Opinion niya lang. Yun lang ang importante sa kanya. Wala nang ibang opinion, siya na lang. Basta ginawa ni Duterte, himod. Yun lang ang ginagawa niya. Yun ang naging trabaho nito ni Bading. Mag-isip kayo kasi namamindfuck kayo ng Bading eh. Di ba? Hinahangaan nyo, ina-idol nyo siya. Bakit? Ano ba ginawa niya? Nakatulong ba yan? Anong ginawa niya? Wala naman eh. Umangat ba buhay nyo? Gumaan ba trabaho nyo? Di ba mas lalo tayo naghihirap ngayon? Alam niyo kung bakit? Minamanipula tayo eh. Ginagawa, gusto yata gawin lahat Duterte. Okay, magpaulol sa mga gantong tao. Kasi mabubuwisit lang kayo sa mga binabalita nito. Every time na merong lumabas na sa sarili ng bibig ni Duterte nang galing na meron siyang pinatay, na mayaman siya, ipagtatanggol at ihimudin itong mga to. Kaya minsan ng mga tao nawawalan ng sariling desisyon, nawawalan ng opinion, kasi binabaliktad nitong mga to yung news, yung balita. Ang galing eh, nagkakaroon sila ng mga balita. Pag pinanood yung mga video niyan, meron pa silang mga sinasabi, mga source, meron kami source, may ganyan, may ganon. Parang mga nasiraan na ng bait. Ito yung mga nagpapauso yung kay Trillanes, yung sundalong kanin daw. Sila ang naglalagay ng label talaga sa mga tao. Nagtataka ako dito, ba't galit na galit sila kay Senator Trillanes. I'm not against Senator Trillanes and hindi rin naman ako pro Trillanes, pero trabaho ng tao yun eh. Trabaho ng tao na mag-scrutiny dun sa nakikita niyang mali, hindi ba? Mas marunong ka ba sa kanya? Eh di tumakbo kang senador. Ba't ba binoto ng tao yan? Binoto ba siya ng tao dahil magaling siya sa environment? Magaling siya sa mining? Magaling siya kung san-san? Binoto ng tao yan. Dahil yan, man of his words yan. Di ba? Me against the word yan kapag yan tumira. Dami niya na napakulong na korap eh. Hindi niya ba maamin na yun si Duterte korap? Eh siya na mismo nagsabi na korap siya, di ba? Bank statement, alam ko matalino naman kayo. Bank statement, bank history, bakit hindi niya mailabas yung bank history? Nilalabas bank statement. May mga bangko naman siguro kayo, di ba? Kaya pag-isipan nyo, yung mga taong ganyan, nadadala kayo, namamindfuck kayo ng pagka-Duterte. Huwag kayong maging Duterte kasi may sarili tayong mga tao, mga opinion sa buhay. Pag may nagawa si Duterte maganda, which is wala naman ako nakikita pa, bigyan natin ng dapat na nararapat na ano ba tawag dito? Papuri. Eh kaso wala, ano ba ginawa? Puro drugs. Nagpatayo ng bilyong rehab, wala namang nakakulong. Wala namang nakarehab doon.
Wala namang tao dun sa rehab, 100 lang yata tao dun. Eh kung ginastos mo yung bilyon-bilyon na pondo ng Pilipinas, ginastos mo yun sa mahihirap, ginastos mo sa mga infrastructure, ginastos mo sa ganito, sa ganyan, ay baka nagamit ng mga tao, hindi ba? Eh kaso ano, nagpatayo ka ng ganun, puro drugs na lang lumabas sa bunganga nung Panginoon nyo. Ano nangyari? Wala. Matatapos termino niyan, puro drugs pa rin sinasabi niya, nababaliw na yan. Ang iniintay lang niya na maupo si Bongbong Marcos. Pag si Marcos naupo na bilang Vice President, sigurado yan magre-resign si Duterte. Ang magiging presidente natin, Bongbong Marcos. Sure ball yan. Bakit? Matanda na yan eh. Hindi niya na alam yung sinasabi niya kung ano-ano pinagsasabi. Kung sino-sino in-appoint na dahil lang sa utang na loob niya. Kawawa yung bansa natin. Kawawa. Sobrang kawawa. Bagsak tayo. Sobrang bagsak ng Pilipinas. Hindi rin naman ako pro Noy eh. Pero at least si Noy, tahimik. Hindi araw-araw nagpapapreskon. Pero pag chinek mo yung mga ginawa niya, pupunta siya dun sa mga bagong opening ng mga trabaho. Hindi yung araw-araw na lang preskon tapos pinagmumura yung kung sinong reporter o taong magtatanong kung bakit ganyan, bakit kailangan patayan, bakit kailangan ganon. Nakakaumay na dahil dito sa mga to eh, kaya nasisira yung bansa natin. Nilalagyan nila ng label yung mga tao. Hindi ba pwedeng yung mga taong nag-comment lang na uy, mali yung ginawa ni Duterte ron, uy, nandahil sa utang na loob. Pag nag-comment ka ba ng ganun sa Facebook, ibabash ka ba agad at sasabihin ko, lilabelan ka ng yellowtard.lp? Ano ba kinalaman namin doon? Ano ba kami, mga tao, tatahimik na lang? Tatahimik na lang kami doon sa ginagawang katarantaduhan ng Panginoon nyo. Ang problema, nadadamay kami dahil umihirap yung buhay sa Pilipinas. 'Di ba? Same shit 'yan ginagawa niya. Akala ba no, yung mga Duterte, akala niyo ba masaya yan? Yung patay na lang mga adik, masaya yan kasi pinapatay yung mga adik. Pinapatay yung mga drug lord. Ay, wala nga palang drug lord dahil lahat kaibigan ni Digong, ni Dutae. So yung mga mahihirap na adik pinapatay. Ang problema natin ganito. Let's say na naging 20 mil na yung pinatay na mahihirap na adik. Magiging SOP na ng mga pulis yan. Yung mga bagong graduate na pulis. Yung mga bagong graduate na pulis. Yung mga next generation ng pulis. Pag si Duterte wala na sa pwesto, magiging SOP na ng mga pulis yan. Ang pumatay. Diba? Ang dami ng issue ng mga pulis ngayon kasi binabakera ni Duterte. Magiging SOP na yan. Magiging way of life na nila yan. So pag alis ni Duterte dyan, ganun pa rin ang sitwasyon. Ganun pa rin ang SOP ng pulis. Pumatay, magtanim ng shabu, magtanim ng kung ano-ano. Hindi ba? So pag-isipan nyo, hindi lang masaya lagi na pinapatay yung mga mahihirap. Ang problema dyan, hindi naman lahat adik. Hindi naman lahat ng ibang namamatay, inosente, bata. Paano kung kamag-anak nyo yun? Na alam nyo namang walang ginawa at inosente. Baka Duterte ka pa rin ba nun? Hindi, di ba? Okay lang sana magiging pro Duterte ulit ako. Kapag yung mga kumpadre niya, mga big time na drug lords, ipapatay niya. Babalik loob ako sa kanya. Kaso wala eh. Hindi ba? Wala. Wala. Puro mahihirap na lang ang tinitira ng mga pulis niya. May pagbabago siguro sa pulis saka sa AFP. Yun lang naman ang alam ni Duterte gawin. Drugs, AFP, pulis, yun lang. Doon lang nagsisirculate. Kaya nga ang corny nitong presidente natin eh. Walang magagawa sa Pilipinas yan. Sa lahat ng pangako niya, wala siyang natupad. Diba? Kaya guys, huwag kayo nagpapaniwala dito kay Bading, kay Thinking Bading. Mauulo lang kayo dyan. May sira na tuktok niyan. Baliw na utak niya.